Mukhang another failure ulit kay Joel Embiid bilang MVP na hindi pa umaabot kahit conference finals dahil nakuha na ng Knicks ang 3-0 lead. Dalawang series na lang yung maipanalo ng Knicks times 5 na eh. Pinosterize ng malala si Embiid na mayroong 18.6 rebounds at 5 assists. Mukhang iniba ni Embiid yung approach niya sa Game 3 na sa ngayon wala pang nakakabalik sa 0-3 lead. Hindi gumana yung mala SGA na galawan ni Embiid sa Game 3. Madikitan lang tumutumba. Muntikan pang mabalian si Landry Shamet nang binagsakan niya si Embiid. Muntikan din nun si Towns parang natuhod pa ata siya nung bumagsak itong si Embiid sa sahig. Natawagan pa ng foul si Towns. Parang wala nang gana itong si Embiid na maglaro. Nakada mahawakan siya magpa-flop. Hindi rin naman siya sa SGA. Nagreklamo pa si Embiid nung post-game interview na yung Knicks may total na 32 free throws samantalang yung Philadelphia meron lang 16. Si Paul George ang ganda rin ng laro ng first quarter, 15 points. Kaso hindi na siya nakascore nung sumunod na quarter. Parang nangamote rin si Tyrese Maxey sa semis. Nung first round kasi, unstoppable si Maxey versus Boston. Meron siyang 27 points, 5 rebounds, 6 assists, 46 and 41. Kaso pinaglaro siya ni Coach Nick Nurse ng 41 minutes per game. Mukhang na-over-fatigue itong si Maxey sa second round dahil 1 day apart lang yung pagitan ng mga games. Tapos babantayan pa siya ng buong game ni Bridges. Sa semis versus Knicks, nasa 18 points, 2 rebounds, 5 assists, 45 and 16% sa loob ng 39 minutes itong si Maxey. Halos 7 player lang din ang ginagamit ng Philadelphia sa rotation. Nabaliktad pa silang dalawa ni Bridges dahil sinashutdown na ni Bridges si Maxey sa second round tapos si Bridges pa rin ang umi-score. Nawala kasi si OG Anunoby sa Game 3 dahil sa minor hamstring injury na ngayon naka day-to-day status. Umangat kasi sa third option itong si Bridges dahil din nagkaproblema ulit si Towns kay Embiid. Sa Game 3, 6 na players lang halos ang ginamit ng Philadelphia. Ito yung lagpas ng at least 15 minutes. Sa Knicks naman, meron silang 8. Si Landry Shamet pa, merong big time game. 15 points off the bench na meron pang kasamang 2 3-point shot. Si Jalen Bronson naman, nasa 33 points, 5 rebounds, 9 assists. 8 out of 9 mula sa free throw area. Ito kasi yung nirereklamo ni Joel Embiid. Marami rin kasing pasabit talaga si Bronson. Si Karl Anthony Towns nalimit lang sa 8 points pero meron siyang 12 rebounds, 7 assists dahil din sa foul trouble. Dito ulit kay Joel Embiid. Wala talaga siyang magawa kakaplap nitong si Embiid. Ang magagawa na lang ngayon ni Towns, ilaglag ng Knicks itong Sixers dito sa playoffs at paiyakin ulit si Embiid. Basta kalaban niya si Embiid, hindi siya na-outplay na-outflop. Nagkagulo naman sa Game 3 sa pagitan ng Minnesota at San Antonio. Si Castle at itong si McDaniels. Muntikan pang sampalin itong si McDaniels, itong si Castle. Ngayon, hindi makapan-trash talk si McDaniels dahil may defense yung San Antonio. Nabigyan din silang dalawa ng technical. Muntikan pang makipagsuntukan yung referee at coach sa pagitan ni Coach Chris Finch at ni Tony Brothers. Ang pinag-awayan naman nila, timeout, hindi flop. Hindi kasi agad binigay ni Tony Brothers yung hiningin timeout ni Coach Chris Finch at pinababalik yung 3 seconds. Doon sila nagkasagutan at himala hindi nabigyan ng technical si Coach Chris Finch or kaya ineject. Sa first quarter din si Anthony Edwards ang nagpalapit ng score kontra sa San Antonio. Akala ko tambak ulit ang aabuti ng Minnesota. Binalik ulit siya sa starting unit. Ang tibay din ni Edwards, 40 minutes, 32 points, 14 rebounds, 6 assists. Magaling daw kasi yung masahista nitong si Edwards kaya nakabalik agad. Pero pinipisikal niya si Wembanyama, tinutulak, hinahawakan yung jersey para hindi makatakbo. Mukhang nakarating din kay Edwards na pinagtawanan lang daw sila ng San Antonio lalo na si Wemby at si Stephon Castle dahil sa talo ng San Antonio ng Game 1. Base kasi sa report, dahil sa sama ng laro ng San Antonio, 2 lang daw ang lamang ng Minnesota. Kung gumanda pa ng konti yung laro ng dalawa, baka nanalo pa sila. Mukhang minaliit ni Wemby at ni Castle yung Minnesota ngayon. Hindi naman pinansin ni Anthony Edwards ang report na yon. At ang sinabi lang noon ni Anthony Edwards, marami pa siyang mga mistake ang nagawa kaya hindi niya pinansin yung sinabi nitong si Wembanyama. Si Wemby sa Game 3, 39 points, 15 rebounds at 5 blocks. Mukhang sineryoso yung laro. Maganda rin yung laro niya kaso 7 lang yung lamang. Halos dikit pa nga yun bago bahagyang nakalayo ang San Antonio.
Base pa kay Wemby sa Game 3 para makuha nila yung panalo, ginamitan niya na mala Hakeem Olajuwon na galawan yung Minnesota, lalo na si Tito Rudy. Sa Minnesota, kahit na-posterize pa ni Randle si Wemby, parang nawala ulit siya. Meron siyang 12.6 rebounds pero 3 out of 12 mula sa field.